Please turn to the book of Revelation. Daalan po tayo ng konting revelation ngayon. Amen. Amen. Are you ready to receive the revelation from the Lord? Amen. Dahil ba tayo humanggap ng revelation mula sa ating Lord? Okay, Revelation chapter 19 verse 1. Okay. After these things I heard a loud voice of a great multitude in the heavens saying, Hallelujah! Salvation and glory and honor and power belong to the Lord our God. Everybody shout, Hallelujah! Hallelujah! Let's all pray. Father in heaven, I'd like to praise and worship your most power and ever-living name. Please forgive us, O Lord God, of all our sins and iniquities, O Lord God. We pray that you will give us abundant blessing, your word. Pour out your Spirit upon your people, O Lord God. Help us, O Lord God, understand your will. If you will not teach us, O Lord God, nobody will learn, O Lord God. If you will not move, things will not be changed, O Lord God. If you will not help us, nobody will help us, O Lord God. That is why we beg of you, Lord God, that you move in this place, O Lord God. Move in your temple, O Lord God. Let mountains be moved for the breath of your name, O Lord Jesus. Hallelujah. Panginoon, ikaw na pumbala sa iyong pag-aaral ng iyong salita. Ngayaan mo, Diyos, ang kapangyarihan mo, ang kaluwalhatian mo, Lord God. At katalinuhan mo, Panginoon, sa bumaba, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. At sinasabay namin lahat ng gawa ng Diablo, Panginoon. Hayaan mo ang kapayapaan, kalakasan, ang kapapala ng siyang bumaba, Panginoon. Maraming salamat po. You deserve all the glory. You deserve all the praise. In Jesus' name we pray. Everybody say Amen. Lahat ng mga anak ng Diyos, kami praise God. Lahat ng mga kinubos ng ating Diyos, kami sabing Amen. Hallelujah! Come on, put your hands together and praise God. Hallelujah! Oh, Jesus, hallelujah! Everybody shout hallelujah! Hallelujah! Everybody shout praise the Lord! Everybody shout Amen! Everybody shout thank you, Jesus! Hallelujah! Come on, so put your hands together and praise God! Ay, parang di tayo ng halip kapag kulang tayo sa pagpupuri sa ating Lord. Hallelujah! Let's tear down His praise with praise and adoration of the Most High God. Hallelujah! You do not need to stand before here to praise God. Right? In where you're standing right now. Because you're standing on holy ground. You are standing on holy ground. Hallelujah! Tumatagal walang higo mga kapatid. Ang nalalaman ko, hindi ko na lang ang niyayapakan ko. Bahay ng Diyos. This is the house of God. This is the house of praise. This is the house of worship. Hallelujah! Hallelujah! Praise the name of the Lord God. Okay po mga kapatid, you may all be still at peace in the presence of the Lord. Maraming salamat po sa ating Panginoon at binigyan na naman niya ako ng isang magandang pagkakataon kung makapaglingkod sa ating kataas-taasan, kabanal-banalan at kaisa-isang Diyos na buhay. Ako po'y natutuwa mga kapatid na bagamat marami tayong mga pagsubok sa ating buhay, tayo'y patuloy pa rin pong dinadala ng ating Panginoon sa kanyang bahay-sambahan. I'm thankful for the Lord. I do not know how to thank God for the goodness of God, because if it wasn't for God, we would not be here today. We would not be able to survive all the trials and all the pains and all the things that go through our lives. Kapag wala po ang ating Panginoon, wala rin po tayo po mga kapatid. That is why every time we come to church, every time we still have breath, the Bible says everything that has breath must praise God. Lahat ng may hininga mo sabing Amen. Utang yan sa harapan ng ating Panginoon na kailangan natin ibigay. Palakpakan natin sa atin ang ating Diyos sa buhay. Come on! Hallelujah! Praise God! A lot of people, brothers and sisters, maraming taong nagtatanong, marami pong taong nagtataka, at marami pong taong nagte-text mga kapatid. Why? Tinabagang marami po sila, hindi po nila naiintindihan ang salitang Hallelujah. Marami pong tao po mga kapatid, nagsasabi sila ng Hallelujah. Minsan gumagawa pa sila ng church, ang pangalan po Hallelujah. Pero sana po naiintindihan nila kung ano po ang ibig talagang sabihin ng salitang Hallelujah. And brothers and sisters, God has anointed me by the grace of the Lord to preach the glorious gospel of Jesus Christ, because I do not intend to pastor
an illiterate church. Ayaw po ng ating Panginoon na hindi natin alam ang ating sinasamba. Ayaw po ng ating Panginoon hindi natin alam ang tinatawag natin na isa-isang Diyos sa buhay. Ayaw ng ating Panginoon ang tawag lang natin sa Diyos ay God the Father. Ayaw na tinatawag siyang God the Father. Ang gusto niya may pangalan siya. At kung tayo po ay sasamba sa ating Panginoon, dapat kilala mo ang tatay mo. Kilala mo ang pangalan ng Diyos sa buhay. You know who is your God! Hallelujah! Dapat alam natin kung sino tinatawag natin ang ating Panginoon. At alam din natin kapag tayo pinagsasabi ng hallelujah. Bawat believers po mga kapatid, especially into God Pinagori believers po mga kapatid, especially mga one God worshippers po mga kapatid. You cannot be a true worshiper if you do not understand the word hallelujah. Dapat alam mo ang kaloob ng salitang hallelujah. Dapat nag-hallelujah ka, alam mo ang ginagawa mo sa harapan ng ating Panginoon. Why? Because dapat alam mo, your faith must be substantiated with understanding. You cannot just blindly do the things that you do without understanding what you have to do. Amen po mga kapatid. And the word hallelujah, brothers and sisters, was mentioned in the Bible 4 times in the book of Revelation. 4 na beses pong sinabi ang hallelujah sa Biblia po mga kapatid. At yan po ang ating pag-aaralan ngayon mga kapatid. The word hallelujah came from 2 Hebrew words. The first word meaning hallel. Hallel. Everybody say hallel. Pag sinabi hallel po mga kapatid. Amen po ba? And that is a Jewish prayer of praise. Kapag sinabi ng hallel po mga kapatid, ang ibig sabihin po niyan mga kapatid ay praise. Pagpupuri mga kapatid. And another meaning, brothers and sisters, of hallel is thanksgiving. Pag sinabi pong hallel po mga kapatid, ikaw ay nagpapasalamat. Ikaw ay nagpupuri. Amen po mga kapatid. And that is the first word of the word hallelujah, which is hallel. And the next word, brothers and sisters, is Yah. Everybody say Yah. Yah, brothers and sisters, means the Lord. Yah means Jehovah. Yah means Yahweh. Pag sinabing Yah, mga kapatid, yan po mga kapatid, ibig sabihin po yan mga kapatid, ay ang Diyos na buhay. Hindi po tatlo ang Diyos, hindi dalawa ang ating Panginoon. Pag sinabi mong Hudyo mga kapatid, ano man pikpit ang gano'n sa kanang daliri mga kapatid, ipagsisigawan sa iyo ng Hudyo, na isa lang ang Diyos. Kaya pag sinabi ang Yah mga kapatid, that is the Lord Almighty, that is Jehovah, and that is Yahweh. Kaya kapag pinagtingit mo mga kapatid, hallelujah, amen po mga kapatid, that is purihin si Yahweh. Praise be to God. Ang Diyos ay dapat purihin. Ang Diyos ay dapat itaas. Ang Diyos ay dapat sambahin. Ang Diyos ay dapat magsingkuran. Pag sinabing hallelujah, maraming salamat sa Panginoon. Maraming salamat kay Esaday. Maraming salamat sa Diyos na buhay. Kaya kung sinabing hallelujah, you are praising the Lord. And it's rightful that all the believers must praise and worship their God. Everybody say hallelujah. Kaya pag sinabing hallelujah po mga kapatid, you are praising the one true God. And brothers and sisters, when you talk about hallelujah, hallelujah is a universal word. Pag sinabi hallelujah po mga kapatid, if you go to China, they say hallelujah. Pag sinabi pagpunta ka sa Apple, hallelujah. Pag pumunta ka sa Amerika mga kapatid, hallelujah. Pag pumunta ka sa UK po mga kapatid, habang naghahanap ka ng mga lumang gamit po mga kapatid, ukay ka ng ukay doon mga kapatid, nandun pa rin po, hallelujah. Every po mga kapatid, everywhere you go, every nation, every town, every po must confess that Jesus Christ is Lord. That is why, brothers and sisters, universal ang salitang hallelujah. Kung naalala po natin po mga kapatid, during the time of Babylon po mga kapatid, gumawa sila ng napakataas na tore po mga kapatid, nagkaisa po mga kapatid ng tao sa buong mundo mga kapatid. Every po ba? At sabi po natin pa, hindi nakabuti ang tayo nagkaisa. Dahil pag nagkaisa sila, kontra sila lagi sa ating Panginoon. Kaya ang ginawa ng ating Panginoon, pinag-iba-iba niya ang lingwahe po mga kapatid. Mga Indian, mga Chinese, mga Pilipino, mga Amerikano po mga kapatid, mga Afrikano po mga kapatid. Kanya-kanya sila mga salita. Pag sa Pilipino po mga kapatid, may Bisaya, may Tagalog po mga kapatid. Iba-iba lingwahe rin po mga kapatid. Ngunit! May tinaraan Diyos na isang salita. At yung isang salita na yun ang hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Lord. Praise God. Amen. Praise God. And hallelujah, brothers and sisters, also spelled in different ways. Hallelujah, hallelujah, or hallelujah, hallelujah. And also the Germans, brothers and sisters, yan mga German po, mga kabay. Sila po may hipal. Hitler! Kung po mga
nag-job sa, yun ang job! Ano po mga kapatid? Yun ang ginawa ko nilang job, mga kapatid. Pero kung J-A-Y po mga kapatid, wala pong problema po mga kapatid. Ano po ba? Ang importante, isa lang ang Diyos na pinaparating natin ang mataas na pagpupuri at pagluluwalhati dahil karapat dapat lang na purihin at itaas ang kalisayan ng sa buhay. Naman sa purihin and praise God. I know, brothers and sisters, at natapos itong preaching na to, isang hallelujah mo lang, tapos ang sakit mo. Isang hallelujah mo lang, tapos ang cancer mo. Isang hallelujah mo lang, tapos pasado ka na ng past mo. What? Naiintindihan mo ang praise ang hallelujah! Come on, everyone, so hallelujah! Now, what do you mean by hallelujah in the Bible? The Bible says in book of Revelation chapter 19 verse 1, after these things I heard a loud voice, and a great multitude in heaven saying, Hallelujah! Salvation and glory and honor and power belongs to the Lord our God. What am I meant by this? The first definition, the first meaning of the word hallelujah is salvation. Pag sinabi mong ikaw ay nag-hallelujah, mo ba, ikaw ay nagsasabi, Panginoon, iligtas mo ako. Dahil Panginoon, dahil ako'y nagpupuri sa iyo, dahil ikaw lang ang kaisa-isang Diyos na buhay na may kapangyarihan na mag-save ng anumang sitwasyon sa buhay ko. Kaya kapag ikaw ay matipid sa pag-hallelujah, hindi ka kaya isip ng Lord. Why? Hindi mo siya tinatawag. Kaya kapag marunong ka magsalita ng hallelujah, at hindi ka nahihiya magsalita ng hallelujah, Jesus Christ is Jehovah salvation. Kapag sinabi mo, hallelujah, Jesus Christ, you are my Savior. Palakpakan natin ang ating Lord. Ayamin na ng mga pagpalakpak natin sa ating Lord. When you say you are praising God, when you say you are singing hallelujah to the Lord, you are declaring to God that God is your salvation. Ang Diyos ang aking tagapagligtas. Anumang sitwasyon sa buhay natin, kaya ang iyawan ng Diyos. Naalala ko si Pedro po, mga kapatid, lumulubog na si Pedro. At kung ibili, brothers and sisters, marami tayong mga problema. Ngayon, lumulubog na po tayo. Ibang tao lumulubog sa karamdaman. Marami na siyang gamot na naiinom, pero hindi siya gumaling-galing. Why? Hindi gamot ang magpapagaling sa iyo. Hindi gamot ang mag-aangat, magtataas sa iyo. Ang pag-worship natin ng hallelujah, ang pagtawag mo sa Savior mo, yan ang may magagawa sa buhay mo. Palakpakan natin ang ating Lord. The redeemed people of God from all generations and the raptured saints in heaven all shouted hallelujah because God, Jesus Christ, is their salvation. Why? Pagdating sa langit, wala na tayong marinig po, mga kabunti, puro hallelujah na lang. Hallelujah sa kaliwa, hallelujah sa kanan, hallelujah sa harapan, hallelujah sa likod. When you come to heaven, brothers and sisters, hindi ka naman mamumblema sa HDP, hindi ka naman mamumblema sa Christian P, hindi ka naman mamumblema po sa asawa mo at sa ulo. Wala ka na po problemahin doon. Dahil pagkatungtong mo sa langit, the Bible says, God will wipe away all the tears from your eyes. Yan po ang kailangan gagawin sa atin ng ating Panginoon. At kapag nandun ka sa langit po, mga kapatid, wala ko ibang gagawin sa ating Panginoon ni mag-hallelujah. Mag-worship na lang ng mag-worship sa ating Panginoon. Why? Nakita mo yung ginawa ng Diyos sa buhay mo. Amen po mga kapatid. At kung may problema ka, may karamdaman ka, abandonado ka ngayon, malungkot ka, mag-intay ka, mag-worship ka lang sa Lord, magtiwala ka sa Diyos, dahil ang sinabi ng ating Panginoon, I will never leave you, and I will never forsake you. Palakpakan natin ang ating Diyos. Hallelujah! Praise God! Maraming tao po, these people were saved from sin, death, and from great tribulation. But a lot of people, brothers and sisters, they do not understand the word salvation. Hindi nila naiintindihan ang salitang salvation. May kausap na ako kanina mga kapit.
Nakakurbata pa mga kapatid. Tinuturuan pa ako mga kapatid. Ano lang yung salvation po mga kapatid? Natawa-tawa na lang ako. Ayaw kong patulan po mga kapatid. Why? Hindi na naintindihan sa salvation. At bawat believers po mga kapatid, dapat alam mo kung bakit ka sinave ng Lord sa oras na ito. Dapat naintindihan mo kung bakit ka naandito. Dapat naintindihan mo ang ginawa sa'yo ng Lord. Dapat naintindihan mo kung bakit ka nandito at tumatawag kay Jesus Christ bilang Savior. Because when you say salvation, brothers and sisters, salvation has three aspects. The first aspect of salvation is what? 1 Corinthians chapter 1. Who delivered us from so great as a great death? The first aspect of salvation, brothers and sisters, God has healed the wounds of your yesterday. The first salvation, the first reason, the first aspect of salvation is God has saved you from your past. Ang Diyos, Kanya ka dinala dito upang iligtas ka mula sa iyong nakaraan. Naniniwala ba tayo mga kapatid? Marami tayo mga nakaraan na mabait. Alam niyo po mga kapatid, kapag ikaw ay minaltrato nung ikaw ay bata pa, ikaw ay pinubugbog lagi ng magulang mo. Guess what? Ano mangyayari pag ikaw ay naging magulang ka rin? Mangbubugbog ka rin. Kapag ikaw, iniwan ka ng asawa mo, yan ang naging past mo. Nasaktan ka, iniwan ka, naabandon ako mga kapatid, yan ang naging mapait na past mo. And guess what? Kapag ikaw ay iniwan, isang araw, mangiiwan ka rin. Why? Because if you are a victim, one day, in order to save yourself, you will victimize another one. Why? Yan ang na-impart sa'yo. Pag ikaw ay sinaktan, guess what? Isang araw, mananakit ka din. Why? Kasi yan ang itinanim sa'yo. At parang isa lang yata na i-edit po mga kapatid. Yan po ay ang katotohanan. Alam na mas brothers and sisters, we are moving from being a victim to being a predator. From a victim to a victimizer. Kapag ikaw ay sinaktan, edit po mga kapatid, ganyan ginawa ng dati po mga kapatid. Iniwanan mo ako, masakit, hindi ko kayang tanggapin. Isang araw, nung naka-recover naman ako, isa na wala, 5 ang kapalit. Why? Lahat sila sasaktan ko din. Why? Ako ay may kilo. Sabi mo sa akin, may kilo ka. Kahanap ka. Mapapilip ka ng masasakit. Totoo po yan po mga kapalit. Yan ang aking natural tendency. And nalalabas, brothers and sisters. Why? Because you are driven because of the wounds of the past. Ang nag-uudyok sa'yo, yung na-impart sa spirit, yung na-impart sa'yo sakit, yung na-impart sa'yo karamdaman, yung na-impart sa'yo. Kapag ikaw naman ang nakaikot sa mundo, ikaw naman ang nananakit, ikaw naman yung nangayapak po. Kaya kung may nagmamalupit sa'yo ngayon, ewan po ba, inakausap ka ng Panginoon. Why? Kasi kapag nakaikot naman mundo, baka ikaw naman ang maging malupit. Kanya tayo dinigtas ng ating Panginoon. Dahil kung minaltrato ka, dati. Amen. Yan din ang gagawin mo ngayon sa anak mo. At kinakausap tayo ng ating Panginoon. We must be healed from the inside. We must be healed from our yesterday. Our past must prepare us for our future. But our past should not destroy the future ahead of us. Ang ating nakaraan po, mga kapatid, dapat yan ang magpe-prepare sa atin. Hindi yan ang bibigil sa atin. Ewan ko ba mga kapatid? At kanya ka dinala sa tugat ni Glory Church. May ginagawa, may isang mapait na nakaraan sa buhay mo. At yan ang sinisave ng ating Panginoon. At kapag sinave ng Panginoon, yung panibagong generation na, yung sumpa kapuputol na, why? Hindi mo na gagawin yung mapait na nangyari sa'yo. Sa anuman yung makakasama mo, why? Pinataling ka ng Diyos. God is your salvation. Palakpakan natin ang ating Lord. And that is why we say hallelujah. And you sing hallelujah to the Lord. You're praising God. Jesus, heal my heart. Jesus, heal my past. Jesus, heal my yesterday. Why? Because I want to move on to my tomorrow. Palakpakan natin
bakit tayo niligtas ng ating Panginoon? Jesus Christ is the same yesterday. God is healing your past. And second reason, brothers and sisters, God is also what? In 2 Corinthians chapter 1, verse 10. He delivered us. He delivered us from so great a death, and thus delivered us, in whom we trust that He will still deliver us. The second aspect of salvation is what? Jesus Christ is trying to heal your yesterday. Second, Jesus Christ is anchoring your today. Inaangkang ka ng Diyos sa pangkasalukuyan. Dahil marami po tayo mga pagsubok. Do you believe, brothers and sisters? Marami sa ating pagod, marami sa ating tolero, marami sa ating magulo ang isip. At kapag bukas ka pa ililigtas ng ating Panginoon, aanin pa ang damo kapag patay na ang gabay. May kasabihan ng mga kapatid. At may kasabihan din ng mga ating, aanin pa ang ating kapag patay na rin yung damo. Ang sabihin nito mga kapatid, nililigtas din po ang ating pangkasalukuyan. At kanya at pinapunta sa laman na ito at patuloy kong pinapapunta ng ating Diyos sa araw na ito mga kapatid. Why? Kailangan mo ng pagkain. Kailangan mo ng salita ng ating Panginoon. At hindi ka makakasurvive bukas kapag wala kang salita ng ating Panginoon. You need the Word of God. You need the spiritual manna. You need the Word of Jesus Christ, our Lord and Savior. Because the Word of God will enlighten you. The Word of God will direct you. The Word of God will be your strength. The Word of God will open opportunities for you. The Word of God will be your present help in times of need. Kailangan mo ng salita ng Panginoon. Hindi na makakasurvive kang walang salita ng ating Panginoon. Wala kang pamilya mo kapag wala kang salita ng ating Panginoon. Tanggal ka sa trabaho kapag wala kang salita ng ating Panginoon. Rejected ang boss mo kapag wala kang salita ng ating Panginoon. Kapag hindi ka nakatugtong sa salita ng ating Panginoon at hindi mo naiintindihan ang Jesus Christ na tagapagligtas mo, hindi mo naiintindihan ang salvation na pinagkar mo sa ating Panginoon, hindi ka nakaakla sa matibay. Kailangan we have to anchor ourselves to the rock. At wala ng bago mga kapatid, kung yung ating Diyos kabuhay, kumapit ka sa Diyos, tumayo ka sa Diyos, kumawa ka sa Kanya, hindi ka na pababayaan para pahalan ng ating Diyos. And the third aspect po mga kapatid, Ephesians, diretso na natin. The third aspect po mga kapatid, 2 Corinthians chapter 1. Who delivered us from so great a death, and thus delivered us, in whom we trust that He will still deliver us. What I mean by this? Jesus Christ will heal your past. Jesus Christ will anchor your today. And Jesus Christ will be your security in your future. Ang Diyos po mga kapatid, hahawakan ka niya hanggang sa dulo po. Why? Nakita niya ang magandang bukas na para sa iyo. Kaya ngayon palang dinala ka na sa church. Para yung paraanan ng Lord ang kailangan mo para makuha mo yung magandang buhay na ganapan kasaya-saya. God has prepared a bountiful life for us. God has prepared a good way for us. God has prepared a preordained a path for us. Hinanda na ng Diyos. Pupuntahan mo na lang. Kung wala sa dapat, may nagluto na. Susubuhin mo na lang, kakainin mo na lang. Ganyan ang pag-ibig po ng ating Panginoon. Hinahanda niya ang bukas mo. Kaya kung hindi mo naiintindihan ng hallelujah, sinesave niya ang future mo, future ng anak mo, future ng trabaho mo, future mo din sa Singapore, at kung saan ka ba dadali ng ating Panginoon, sagot na ng Diyos ang future mo. Ang importante, naiintindihan mo ang salita ng hallelujah. Naiintindihan mo, na yung future mo, pati anak mo, sinesave ng Diyos. Palakpakan natin ang ating Lord. Kapag makikita tayo mag-hallelujah, you do not understand what God is trying to do in your life. Otherwise, you need to understand what Jesus Christ is doing to your past, what Jesus Christ is trying to do for your present, and what Jesus Christ is trying to do for your coming future. Palakpakan po natin ang ating Lord Besta. Now, the second meaning of hallelujah is what? In the book of Revelation, chapter 19, Verse 2 to 3, the Bible says, for true and righteous are His judgment, because He has judged the great harlot who corrupted the earth with her fornication.
And He has avenged on her blood of His servants shed by her. Verse 3. They again said, Hallelujah! For her smoke rises up forever and ever. Alam verse 3 ng mga kapatid, ang pangalawang salit, ibig sabihin kapag ikaw ay nag-Hallelujah, ang Diyos ang iyong tagapagligtas, ang Diyos ang iyong tagapagtanggol. Jesus is your justice. When you are crying, Hallelujah, Panginoon, bigyan mo ako ng hustisya. Panginoon, ipagtanggol mo ako. Panginoon, nakita mo yung ginawa sa aking mali. Hindi na ako ang maghiliganti. Ikaw na, dahil alam ko, mas makakaganyan ka. At alam ko, hindi ka bulag. Nakikita mo ang lahat ng bagay. Lahat ng bagay ay alam mo. When you say, Hallelujah, you are asking God to be your defender. Panginoon, ipagtanggol mo ako. Panginoon, nakita mo yung ginawa sa akin. Nakita mo yung treatment sa akin. Nakita mo yung mga salita na pinagsasabi nila. Halos mawasak ang pagkatao ko. Halos siyapakan nila ako. Pero Panginoon, hindi na ako lalaban. Ikaw na ang lumaban sa akin. Magha-hallelujah na lang ako. Why? Dahil pag nag-hallelujah ako, alam ko may mapapala ako. Why? Because vengeance is the Lord. Palakpakan natin natin, Lord. Praise God. In the book of Revelation chapter 6 verse 10, the Bible says, what? And they cried out with a loud voice, How thou, O Lord, holy and true, until you judge and avenge our blood on those who dwell on the earth. Alam niyo po mga kapatid, hindi pwede sa buhay natin na walang yumapak sa atin, tumura sa'yo, magbaliwala sa'yo, at magbaon sa'yo. At minsan, ang masakit dyan, yung taong mahal mo pa ang gagawa niyan sa'yo. Pero wala tayong magagawa. Pag pinagtulot ng Diyos yan, harapin lang natin. At kung naharapin mo yan, hindi ka naman niya papabayaan. Palakpakan natin ang ating ngayon. Ngunit ang tendency po natin po mga kapatid, pag tayo ay sinaktan, pag tayo ay inalapusta, kapag tayo pinagsabihan na hindi maganda, the tendency, when we are oppressed, when people speak bad against us, when we are condemned unfairly, if we are treated unfairly, we want to retaliate, we want to fight back, we want to explain, we want to defend ourselves. But God said, when you sing hallelujah, you're calling to your God who is not only your judge, but your defender. Ang Diyos ang iyong tagapagligtas. Kanya ako naman ang ginawa sa iyo ng kapwa mo. Ano naman ang ginawa sa iyo? Mahabag ka sa Kanya. Maawa ka pa sa Kanya. Dahil mas malaking Diyos na gaganti para sa iyo. Palakpakan natin ang ating Lord. Hindi ko na need to fight. Do not retaliate. Huwag ka nang gumanti. Minsan, huwag ka na rin magpaliwanag. You do not have to try to retaliate or avenge yourself against your offender, against your oppressor, or even against your persecutor. Just sing hallelujah and wait. Kumanta ka at magpuri ka ng hallelujah at may iintayin kang tagumpay. Palakpakan natin ang ating Lord. The Bible says, in the book of Romans chapter 12 verse 19, Beloved, do not avenge yourself. Mga kapatid, marami sa atin, inis ka na, bullshit ka na, balat ka na sa tao na yan. Pero pinapasabi ng ating Panginoon, relax ka lang. Sabi ko sa tubo mo, relax ka lang. Ano ba nang gaagalain ko nila? At gusto mo nung bumili kita? O kaya yung tulo ng pakyamang, relax ka lang. Why? Beloved, do not avenge yourself, but rather, give praise! Sabi mo sa katabi mo, kung niyayapakan ka, bigyan mo daw ng buwang ang Diyos. But rather,
deep place to rock. For it is written, vengeance is mine. I will repay. Ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ang gaganti sa iyo. Hindi ka binayaran, ninakawan ka, may 1, 2, 3 ka, huwag mo siyang i-4, 5, 6. Huwag kang gumanti. Kung may 1, 2, 3 ka, pagbilang ka na lang, 3, 2, 1. Lord, bahala ka. Baka nagbibila ng 1, 2, 3. Ready, get set, go! Lord, ikaw na ang bahala dito sa magulang nito. Ikaw ang bahala sa magulang nito. Ikaw ang bahala tumante para sa akin. At Panginoon, kung pwede, titigin mo lang. Titigin mo lang. Amen. Buhayin mo pa siya. Why? Gusto kong makita ang tagumpay. And the Bible says in Psalms 23, God will prepare a table before you against your enemies. Ipaghahanda ka daw ng Diyos na isang lamesa. Naniniwala ba kayo? Isang araw, ang sarap itataas ka ng Diyos. Naniniwala ka ba? Isang araw, kayang iahon ng aking Panginoon. Naniniwala ka ba? Isang araw, yung tao na yumayapak sa'yo, isang araw, magsupuri sa'yo yan. Pagkakasalamat sa iyan. Salamat, Lord! Beloved, do not take offense. Huwag ka na raw maghigantay. Sayang lang. Why? Kapag rumespa ka, hindi na siya re-respa para sa'yo. Why? Inunahan mo. Sabihin mo sa akin mo, inuunahan mo. Sumagot ka, masarap kumanti. Sumagot ka naman, i-Facebook ko na lang. O kaya, ipagsasabi ko na lang sa iba. Ang sabi ng Panginoon, tumuli ka sa tabi mo. Jose, itaon mo sa China Sea. Itaon mo. Why? Bubuksan mo lang yun. Hindi ka binabayaran patas. Come to my rescue. Palakpakan natin ang ating Lord for that. Ang ating po mga kapatid na sabihin ng hallelujah. The Bible says, ang sabi ng Panginoon, the Bible says in 1945, and the 24 elders and the 4 living creatures fell down and worshiped God who sat on the throne saying, Amen. Hallelujah. Ano ba sila mga kapatid? The third meaning of hallelujah is, I'm here to worship you. I'm here to give you praise. Ako nga nalulungkot. Pinuksan ko yung Channel 7 ko. May interview doon. Yung supporterero na gumagawa ng ataon ni Pilol. Tinanong sa kanya, anong masasabi mo? Dahil ikaw ang gumagawa ng libingan ng iyong idol at ng hari ng mga komedya. Ako nga po, habang nagtikitab siya ng libingan mo ni Pilon, ako nga po ay natutuwa dahil napaglikuran ko at ako po ang pinili na tagapagpakintab po ng kanyang ng kanyang libingan. Amen. At least sa pamamagitan po nitong aking paglingkod sa kanya, napaglikuran ko yung aking idol, napaglikuran ko yung hari ng komedya. Alam mo po, nag-grieving spirit. Ang nanonood ako ng
ibig. Sabi ko, itong tao na to, nakakaawa. Why? Tuwang-tuwa siya. Privilege na privilege siya. Why? Siya yung naglilingkod sa ataon ng hari ng komedya. Tayo mga anak ng Diyos, matipid tayo sa pag-hallelujah, matipid tayo sa pag-worship sa ating Panginoon. Hindi naman hari ng komedya ang ating pinaglilingkuran. Hari ng mga hari ang pinaglilingkuran natin. Privilege na mag-worship sa ating Lord. Praise God! Hindi pa tayo tinatawag ng Diyos. Buhay na buhay si Kristo. Buhay na buhay ang pagkakalatin sa ating Panginoon. Buhay na buhay ang Diyos na buhay. Hindi na ba mapapayaan? Buhay na buhay tayo ng ating Panginoon. Kung tayo na, ibabaan na natin ang tamang buhay na ating Panginoon. Ang Diyos ang ating kalakasan. Kalawag mong titimunin. Samasamba ang ating Panginoon. Purihin mo siya. Sampahin mo siya. Kung naiiyakan ang puri sa ating Panginoon. Huwag mo ikabuhay yan. Ayaw ng Diyos na matipid tayo sa pagsamba sa kanila. At gusto niya, pag nag-worship tayo sa ating Panginoon, bukas ito ka sa puso mo. Wala kang pakialam sa sinasabi ng tao. Ang gusto mo, Lord! Hallelujah! Buhay kita! Kailangan mo, Panginoon! Napakabot mo! Hallelujah! Hallelujah! Ang Diyos ay buhay! Ang Diyos ang ating nagtagan! Ang Diyos ang ating Panginoon! Ang Diyos ay isa! Wala na naman Diyos kundi ang ating Panginoon sa buhay! Sa mahirap namin! Sa pamilya ng ating Panginoon! Ang Diyos ay buhay! Ang Diyos ang ating dalawang person! Ang Diyos ay mabait! Ang Diyos ay mapagpapawad! Ang Diyos ay magaling! Pinakapunalaman ng Diyos! Maraming salamat sa Panginoon! Hindi ako atapat-tapat dito! Pero dahil sa kabutihan niya! Dahil sa pagpapa! Dahil sa kabutihan ng ating Diyos na buhay! Araw-araw kay Yahweh ang salam! Ako'y mapupuri! Ako'y sasama! Ako'y magpapasalamat! Hindi na ako sa kanyang ginagawa! Kundi sa ginawa niya sa akin! Ako'y sasama! Dahil siya ay Diyos! Siya ay Diyos! Siya ay Diyos! Si Kristo ay Diyos! Siya ay Diyos! Ay hindi ako nagsakamali! Na sinasambang Diyos sa buhay! Isa lang ang Diyos sa buhay! Maraming Diyos! Na tinatawag ang ating Panginoon! Ngunit iisa lang ang Diyos! Sampahin mo ang Yahweh! Sampahin mo ang ating Panginoon! Buksan mo ang puso mo! Huwag na mong sinang! Sinangin mo! Lahat! Ating kailangan ng Diyos! Yung palasinga! Tumatama sa ating po! Panginoon! Hindi na makakasa sa Panginoon! Worship God! Worship the Lord! Worship the Lord! Because He is God! He is King! He is Almighty! He is the Alpha! He is the Omega! The one that is to come! Wala nang ibang Diyos maliban kay Yahweh at isa lang ang Panginoon. At sa mga tao po, mga kapatid, meron na akong ito! Walang nakukuha! Ang importante, pag ako'y nag-iisa, nararamdaman ko, hindi ako nag-iisa. Pag ako nagkakaroon ng sakit, at tinatanin ako ng buhay, buhay ito rin. Tinatanggal ako sa trabaho, hindi ako matanggal-tanggal. Why? Meron akong Diyos sa buhay. Kapag nangailangan ako, kapag nag-ibig ko, meron akong tatawagin ng Panginoon. Ang isang puhunan ko, ay ang hallelujah, ay ang pagsamba sa Kanya. Yan ang nagandaan ako. Hallelujah! Everybody shout hallelujah! Everybody shout amen! Everybody shout Jesus is Lord! Ang Diyos ay buhay! Isa lang ang Diyos! Isa lang ang Diyos! Isa lang ang Diyos! Hallelujah! Hallelujah! Isa lang ang Panginoon. Para marami sa atin, hindi pa rin tayo kumbinsido na dapat tayo sumamba sa Kanya. Hindi pa rin tayo naniniwala. Minsan nakatingin tayo sa bulsa natin bago tayo magsamba sa Kanya. Nakatingin tayo sa buko natin bago tayo sumamba sa Kanya. Ayaw ng Diyos! You worship God because He will remain the same. He will never change. From yesterday, today, and forevermore.
Jesus Christ will be the same. He is from everlasting to everlasting. He will remain God. And nobody, hear my word, nobody elected God to be God. Walang pumili sa Kanya para maging Diyos. Dahil He will remain the same. At wala rin makakapagpigil, wala rin makakapagpatanggal sa Diyos na sinasamba mo. Kaya magpasalamat ka, nakatungtong ka sa bato. Magpasalamat ka, narating ka ng salita ng Panginoon. Magpasalamat ka, nakabilang ka sa mga anak ng Diyos na tunay na tumatawag sa Kanyang Jesus Christ is the one true God. Palakpakan natin ang ating Lord. That is why the Bible says in the book of Revelation chapter 5 verse 9, the Bible says, and they sang a new song saying, you are worthy. So ay, karapat-dapat. Karapat-dapat ka. Dapat yan ang masahat natin. Karapat-dapat kang purihin, sambahin. Amen. Ang mga lalaki, pag nanliligaw, lahat ng papuri sinasabi natin sa babae. Ang ganda mo, ang flawless mo, ang sexy mo, ang cute-cute mo, ang yaman mo pa. Takot-takot mo pagpupulit mga kapatid. Pero after 10 years, ang taba-taba mo na, ang piniti mo na. Pwede mo, asan na yung tatay mo, asan na yung mana na naasahan mo sa tatay mo, wala na. Amen. Pero ang ating Panginoon, isang bagay sa Kanya, hindi siya nagbabago. O ang Diyos ay matapat, hanggang ngayon, ang Diyos ay matapat. O ang Diyos ay mabait, hanggang ngayon, may pagsubok ka man, mabait pa rin ng ating Panginoon. At walang makakatungtong sa atin kung ang Diyos ay malupit. Mabait lang ang Diyos. Ano tayo naman dito lahat? Hinahabagan lang tayo ng ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Lord. Praise God! Next. Because of what Jesus has done at the cross of Calvary, for our salvation, our faith is encircled on a sacrifice, a way to salvation. The reason why we worship God, the reason why you have faith in Jesus Christ, is because of the sacrifice of Jesus Christ and what He did on the cross of Calvary. Marami sa atin, nagsusuot tayo ng krus, pero hindi mo naman naiintindihan yung ibig sabihin ng krus. Iba po sa atin, nagtatato pa tayo ng krus, pero hindi mo naiintindihan yung krus sa buhay mo. Ano ba ibig sabihin ng krus sa buhay natin? Pag sinabing krus, it is added unto you. Amen po ba mga kapatid? Jesus Christ is the most important addition in your life. Pag sinabing Jesus Christ po mga kapatid, inabot ka lang ng Diyos. Hinanap ka ng Diyos. Pinagtsagaan ka ng Diyos. Ang Diyos ang unang nagmahal. Ang Diyos ang unang namuhunan. Ang Diyos ang lumapit sa atin, hindi tayong lumapit sa Kanya. Jesus Christ draw near to us. Jesus Christ first loved us. In fact, the Bible says in the book of Philippians chapter 2 verse 5, let this mind be in you. Ito dapat ang ating pag-iisip. Ito dapat ang tunay na maayos na pag-iisip. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God. Ito dapat ang lagi natin iisipin. Ito ang dapat lagi natin pagmumuni-muni. Na bagamat siya ay Diyos. Naniniwala ba kayong si Jesus Christ ay Diyos? Iisa lang ang Diyos. Who being in the form of God, bagamat siya ay Diyos, did not consider it robbery to be equal with God. Bagamat siya ay Diyos, hindi siya nanatiling kapantay ng Diyos. In verse 7, but made himself of no reputation, taking the form of a bondservant, and coming in the likeness of men. Verse 8, and being found in appearance as a man, ang Diyos, ang El Shaddai, yung Ama na nasa langit, ay nagkatawang tao. Hindi nagkatay si Joseph at saka si Maria nag-produce ng anak. There was no sex between Joseph
Christ came about because of the power of the Holy Spirit. Ang Diyos ay lumabas sa mundo. Ginamit lang ang sinapupunan ni Maria. Pero si Maria, hindi siya naging nanay. Si Maria ay ginamit lang ng Panginoon para siya lumabas sa mundo na ito upang magkatawang tao at abutin tayong lahat. Abutin tayo ng Panginoon. Why? Ganyan tayo kamahal ng Panginoon. Pag sinabi mong mahal mo siya, aabutin mo siya. Pag sinabi mong importante siya sa'yo, bibigyan mo siya ng time. Pag sinabi mong pag-ibig ay buhay, kikilos at kikilos ka. Ganyan ang ginawa ng ating Panginoon. Inabot tayo ng ating Panginoon. Jesus Christ was manifested in the flesh so He can reach out to us. Aabutin ka at inaabot tayo ng ating Panginoon. At kanya ka nandito, hindi dahil may kailangan ka. Ang Diyos ang gumawa ng pangangailangan para kaya ka nandito. Yung pangangailangan mo, ginawa lang ng Lord dyan. Dahil kapag wala kang pangangailangan, wala kang time sa Kanya. Amen. Kaya ka na yung problema ngayon. Why? Tinatawag ka lang niya. Why? Ang Diyos, inaabot ka. At kapag naabot mo naman siya, lalabas daw ang power ng ating Diyos na buhay. Mag-hallelujah ka lang naman. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Next. And then I heard what sounded like a great multitude, like the roar of a rushing waters, and like loud peals of thunder shouting, Hallelujah! For our Lord God Almighty reigns. Ang pang-apat na ibig sabihin po ng Hallelujah, I know, God reigns. God is sovereign. Ang Diyos ang namamayani. Ang Diyos ang naghahari. Alam niyo po mga kapatid, sa Iraq, hirap na hirap yung mga Iraqi. Why? Kasi malupit si Saddam Hussein. Saddam Hussein was a very cruel leader. He was a corrupt leader. He was oppressing the people. He is not providing for the people. He is corrupting the oil money. Hinanakaw niya yung para sa tao, mga kapatid. Amen po ba, mga kapatid? Dahil sa maling pamamalakad po, mga kapatid. Amen po ba? Nag-alyansa ang tao, mga kapatid, at tinanggal siya, mga kapatid. Ganon din po sa atin po, mga kapatid. Kapag nagahari ang kahirapan, mag-hallelujah ka. Why? Kasi ang gusto mo, ang Diyos ang mag-take over. Kapag minamata ka, mag-hallelujah ka para ang Diyos ang maghari sa sitwasyon mo. Hindi cancer ang maghahari sa katawan mo. Ang power ni Jesus Christ ang dapat maghari sa katawan mo, sa pamilya mo, sa anak mo, sa pananampalataya mo. Si Jesus dapat ang maghari sa iyo. Hallelujah! Everyone say hallelujah! Sigaw ang hallelujah! Panginoon, maghari ka sa akin! Kapag may kahirapan ka, hindi ka lawakan ng Diyos. Kapag panaistigin mo yung si Saddam Hussein, panaistigin mo, hayaan mo yung hari talagang maghari sa'yo. Why? Mali ang pamamalakad. Pero ang gusto ng ating Panginoon maging tama at may tama tayo. Kaya magkaiba po mga kapatid ng democracy sa theocracy. There is a difference between democracy and theocracy. Pag sila ng democracy, kapag kami nagsama-sama, amen, batas na ang batas. Why? Majority wins. At in the end, isa nakala nila, ay, mali pala, babaguhin ang batas. Why? Hindi ibig sabihin nagkasama-sama. Tama. Dahil ang ating Panginoon, pag may sinabi siyang tama, tama kalagayan po mga kapatid. At hindi nagkakamali ang ating Panginoon. Kaya hindi na siya makakanggal sa kanyang trono. Dahil dining tama ang ating Panginoon. Pag may isang bagay na gusto matupad ang ating Panginoon sa buhay mo, panampalataya ka, sumunod ka na. Why? Makakabuti yan sa iyo. Palakpakan natin ang ating Lord. Praise God. Hallelujah. Next. Ano pa pong sabi po ng ating Panginoon? The Bible says, for unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulder, and his name will be called
The Bible says what? For unto us a child is born. Meron daw ipapanganak na bata. Sino yan? Si Andrew? Hindi. For unto us a child is born. Unto us a son is given. And the government will be upon his shoulder. And his name will be called Wonderful. Sabihin mo sa katabi mo, Jesus Christ is wonderful. Tumingin ka sa kaliwa naman. Jesus Christ is your counselor. Tumingin ka sa likod. Jesus Christ is your mighty God. Wala kayo napansin? Yung bata daw na ipapanganak, naandun daw yung mighty God. Kaya kapag may nakakausap akong tatlong Diyos, papasahin ko lang itong Isaiah 9:6 eh. Tumba na sila, wait. Yung ipapanganak daw, mighty God eh. Pag sinabi mong mighty God, isa lang ang Almighty God. Ang Diyos na buhay lang ang Almighty God. Palakpakan natin ang ating Diyos. Hindi lang sa mighty God. Everlasting. Everlasting Padre. Walang hanggang. Kanya mapalad po tayo kapag ang tawag mo sa Panginoon ay Diyos na buhay. Palakpakan natin ang ating Lord. Praise God! Maraming pamayan ng kapayapaan. Sino gusto ng kapayapaan mo sa amin? Praise God! Who wants the peace of God? Sing hallelujah! Bagulong buhay mo. Hallelujah! Hindi mo matapos yung project mo. Sinagawa ka pa ng boss mo. Grabe yung deadline. Ganyan lang ang buhay sa mundo. Mapalan tayo mga anak ng Diyos. Hindi ka nagkamali ng tinatawag mong hallelujah. Palakpakan natin ang ating Lord. Praise God. Alam ko hindi na kailangan nyo kasi maintindihan ito mga kapatid. May sabihin ito mga kapatid. Kapag nag-worship ka sa Panginoon, when you worship God, when you sing hallelujah to the Lord, you are asking God to be your Savior. When you are singing hallelujah to God, you are asking God to be your defender. When you are worshiping God, you are asking God to reach out for you. And when you are worshiping God, you are asking God to reign over your life. Pag sinabi mong ikaw ay hallelujah sa Panginoon, gusto mo, Panginoon, iligtas mo. Umakanta ka ng Panginoon, hallelujah, Panginoon, Panginoon, ipagtanggol mo. Panginoon, abutin mo ang anak ko. Abutin mo ng boss ko. Abutin mo ang pangangailangan. Abutin mo ako. Nalulunod na ako sa kalungkutan. Nalulunod na ako sa problema. Nalulunod na ako sa depression. Panginoon, maghari ka na. Kapag nag-aalala ka, apat ang dapat nasa isip mo. Savior, Jesus is my justice. Jesus will reach down from heaven. And Jesus will reign over my weakness. You sing hallelujah, God will defend you. You don't need to defend yourself. We just need to worship the King of Kings and the Lord